Ayon po kay Ginoong David Sachs, siya po ang tinaguriang crypto czar ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. May plano po ang US Treasury na pagtuunan ng pansin ang pagpapataas ng halaga ng Bitcoin, XRP at iba pang mga digital assets na hawak ng gobyerno ng Amerika. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa global crypto market? Positibo ba o may dapat tayong ipag-alala? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba. At ayan, ano nga ba ang crypto reserve at bakit po ito mahalaga? Isa po sa mga pinakamalaking pagbabago sa crypto policy ng US government ay ang pagtatatag po nila ng isang crypto stockpile or crypto reserve. Ibig sabihin ay hindi na nila basta-basta ibebenta ang kanilang Bitcoin at iba pang mga digital assets tulad ng dati. Salip ay plano po nilang hawakan at palaguin ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Ang bagong Treasury Secretary na si Ginoong Scott Bessent ay isa pong dating hedge fund manager at siya po ang mamamahala sa portfolio na ito. Isa sa mga dahilan ng pagbabago ng estratehiya ay dahil na pagtanto ng gobyerno ng US na nalugi po sila ng halos $17 billion kay Bitcoin nitong mga nakaraang dekada. At ang tanong ay bakit? Yan. Ito po ay kasi dahil sa halip na i-hold ang kanilang Bitcoin ay ibinenta po nila ito noon ng mura. Kung itinabi lang nila ang kanilang Bitcoin ay mas malaki sana ang halaga nito ngayon. Ngayon ay nagbabago po ang kanilang pananaw. Ang layunin na ngayon ay i-maximize ang value ng kanilang crypto holdings, lalo na si Bitcoin at posibleng baka si XRP. Ayan, ngayon ay paano nga ba? Ngayon ay ano po ang epekto nito kay Bitcoin? Ayan. Sa ngayon ay hawak po ng gobyerno ng US ang tinatayang 200,000 na Bitcoin. Ayon po kay Ginoong David Sachs ay hindi lang nila ito itatabi kundi plano rin nilang dagdagan pa ang kanilang Bitcoin holdings. Ayan, ano ang catch? Hindi ito bibilhin gamit ang pera ng taxpayers. Ayan, isa po sa mga mungkahi ay ang paggamit po ng bahagi ng kanilang gold reserves upang makabili ng mas maraming Bitcoin. Kung maisa sa katuparan ito, maaaring magkaroon po ng malaking epekto sa presyo ni Bitcoin. Yan. At bakit? Dahil mas maraming Bitcoin ang magiging illiquid o hindi madaling maibenta sa market. Kapag bumaba po ang supply ng Bitcoin na available sa market habang patuloy ang demand, may posibilidad na tumaas ang presyo nito. Yan. Ngayon ay paano po mai-impluwensya ng US Treasury itong si XRP naman. Ayan, kung Bitcoin ang pangunahing target ng US Crypto Reserve, paano naman si XRP? Sa ngayon ay wala pang opisyal na holdings ang US government ng XRP. Pero ayon po sa ilang experts sa crypto community, posible itong magbago kung sakaling ipagkaloob ng Ripple ang ilang bahagi ng kanilang XRP sa gobyerno ng US. Yan, isa po sa mga posibleng epekto ng ganitong senaryo ay ang pagluwag ng regulasyon kay XRP sa Amerika. Yan, matagal nang may legal at regulatory hurdles ang XRP lalo na po sa kaso nila laban sa SEC or Securities and Exchange Commission. Pero kung magkakaroon ng direktang interes ang US government kay XRP, malaki po ang posibilidad na magkaroon ng mas malinaw at positibong regulasyon dito. Ayon po kay Ginoong Yasin Mubarak, isang kilalang figure sa XRP community, kung magiging bahagi ng crypto reserve sa XRP, maaaring magkaroon po ito ng mas magandang price movement. At paano? Dahil kapag lumuwag po ang regulasyon ay mas maraming institution at kumpanya ang magkakaroon ng kumpiyansa na gamitin sa XRP sa cross-border transactions at iba pang mga financial applications. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang hakbang po ng US Treasury na hawakan at palaguin ang kanilang crypto holdings ay isang malaking indikasyon na mas seryoso na ngayon ang gobyerno ng Amerika sa digital assets.
Sa isang banda, maganda ito para sa buong crypto market dahil pinapalakas po nito ang institutional adoption ni Bitcoin at posibleng si XRP. Pero syempre, dapat po nating bantayan kung paano po ito isasagawa. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang gobyerno ng US ay may kapangyarihang ding magdikta ng regulasyon na maaaring makaapekto sa global crypto market. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin natin bilang mga Pinoy traders at investors ay ang manatiling updated at patuloy na mag-aral ng crypto market trends. Hindi natin alam kung ano po ang magiging eksaktong epekto nito sa ating local trading scene, pero isang bagay ang sigurado. Ang crypto ay patuloy po na lumalakas at nagiging bahagi ng global economy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.